Sa gitna ng espekulasyon at intriga sa relasyong Vincent Co at Bea Alonzo dahil di umano sa hindi pagkatuloy ng kanilang Charles wedding at kasal sa Spain, ay finally natuldukan na nga ang mga chismis. Dahil nagulat ang lahat sa pagpapakasal nga ni Bea Alonzo sa billionaire at tagapagmana ng Pure Gold na walang iba kundi si Vincent Co. Marami kasing spekulasyon na hindi na matutuloy ang kasal nila. Pero finally, ay natuloy din ang kanilang wedding via civil rights kung saan ay ginanap nga ito sa Makati. At napaka-solemn dahil ilang tao lamang ang nandun at wala ang mga magulang ni Vincent Co at ganun din ang magulang ni Bea. Iba-iba ang lumalabas. Kaya naging civil rights lamang ay dahil nga daw pinaglaban lamang nitong si Vincent Co si Bea sa kanyang mga magulang. Para fair ang lahat ay hindi na rin nag-invite si Bea pagkos ay nagpakasal na lamang sila ng biglaan para nga ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Ating alamin ang buong detalye. Sino naman ang hindi makakakilala sa isang Bea Alonzo? A-lister, versatile actress, at the same time ay matin idol. Kaya naman ay marami talaga ang nagmamahal sa kanya. Dahil marami na itong napatunayan sa mundo ng showbiz. Multi-talented at multi-awarded. Kaya naman kahit sinong lalaki ay nais na mapangasawa ang isang Bea Alonzo. Hindi lamang yon, bukod sa magaling na aktres, ay mapagmahal din siya sa kanyang mga magulang at kapatid, kung saan ay naging breadwinner nga siya ng pamilya. At hindi lamang yon, isa rin siyang negosyante. Magaling mag-invest, lahat ng kanyang pinaghirapan ay ininvest niya sa kanyang mga negosyo. Bukod sa negosyo niyang The Bash ay meron ding series of restaurant itong si Bea Alonzo at meron siyang napakalaking farm na minamanage ng kanyang mama. At dahil nga sa dami na nga ng negosyo ni Bea at the same time ay isa siyang A-lister sa showbiz, ay tinuringan na siyang isang bilyonaryo at very successful. Kung gaano naman ka-successful si Bea sa kanyang negosyo at sa kanyang showbiz career, ay hindi naman siya sinuswerte sa mga dating nakarelasyon niya bago niya makilala si Vincent Co. Tulad na lamang nitong si Miko Palangka. Hindi rin nagtagal ang kanilang relasyon ni Miko Palangka. Pero unfortunately namatay nga si Miko. At kahit namatay na nga si Miko at sila ay naghiwalay before, ay pinuntahan pa rin ni Bea ang pamilya ni Miko para makiramay. Sumunod niyang naging boyfriend ay ang aktor ni si Zanjo Marudo. Ilang years din sila bilang sweethearts. Kaya lamang ay sila rin ay naghiwalay. Happily married na ngayon si Zanjo kay Ria Ataide at meron na rin silang anak. After naman ni Zanjo ay nakarelasyon niya si Gerald Anderson. Matagal ng crush nitong si Gerald Anderson itong si Bea Alonzo. Year 2010 ay nanligaw ito after makapag-break kay Kim Chiu. Pero binasted nga ni Bea dahil nga sa issue sa kanila ni Kim. Pero after few years ay niligawan niya uli itong si Bea at sinagot siya ni Bea dahil pareho naman silang single. Unfortunately, sila ay naghiwalay. Ayon kay Bea ay hindi na daw nagparamdam itong si Gerald. At ang lumalabas na third party ay si Julia Barreto, although dininay nila before. Pero lumabas din ang katotohanan dahil nagkarelasyon nga itong si Gerald at si Julia. Pero unfortunately ay naghiwalay din sila ngayon. After naman ni Gerald, ay naging karelasyon niya si Dominic Roque na nauwi pa nga sa proposal, kung saan ay hindi nga natuloy ang kanilang kasal dahil bigla silang naghiwalay.
Ayon nga sa sources dahil daw sa prenup. Pero ayon naman kay Bea ay si Dominic daw ang nakipaghiwalay sa kanya. Ngayon ay may Sue Ramirez na ito. Dahil nga sa failed relationship lagi ni Bea sa kanyang mga boyfriend dati, ay talagang marami ang nalungkot. Sana nga daw ay makakita siya ng lalaking mamahalin siya ng lubusan. At marami nga ang naging masaya. Nang bigla ngang nag-trending ang larawan ni Bea sa billionaire at tagapagmana ng Pure Gold na si Vincent Ko, nakuha sa Spain. Marami ang nagulat nang mag-trending ang larawan nila dahil binahagi nga ito ng kaibigan ni Vincent Ko ang larawan sa social media. Kaya naman nagkaroon ng speculation na boyfriend daw nga ni Bea itong si Vincent Ko. At marami din nagsasabi na naniligaw nga si Vincent Ko kay Bea Alonzo. Pero sino nga ba si Vincent Ko? Ating kilalanin. Si Vincent Ko ay anak ni Susan at Lucio Ko na may-ari ng supermarket chain na Pure Gold Price Club Incorporation. At hindi lamang yon, isa sila sa pinakamayaman na negosyante sa Pilipinas. Si Vincent Ko ang panganay na anak ng billionaires na si Lucio and Susan Ko, na founder ng Pure Gold Retail Empire, which operates hundreds of hypermarts, supermarkets, SNR membership shopping stores nationwide. Marami rin silang iba pang negosyo tulad ng Costco Capital Incorporation, Spans Retail, Real Estate, Energy, Liquor at iba pa. Ngayon, si Vincent ang CEO at President ng Pure Gold Group since 2015. Kaya naman, sabi ng mga fans, bagay talaga si Bea at Vincent Ko dahil pareho silang billionaire at successful sa kanilang mga careers. Kaya naman, sa panliligaw nga ni Vincent Ko kay Bea Alonzo, until sila ay maging sweethearts, ay marami ang naging masaya. Dahil finally, ay nakatagpo si Bea ng perfect match sa kanya, isang successful negosyante na bagay lamang sa isang successful actress at negosyante din. At kita mo naman, very patient itong si Vincent Ko sa paghihintay kay Bea. Alam mong mahal na mahal niya nga si Bea Alonzo. Ayon sa balita, ay matagal daw na palang magkakilala si Vincent Ko at Bea Alonzo. Matagal din nanligaw itong si Vincent Ko pero ilang beses daw itong nabasted. Pero eventually, ay napa-oo niya rin si Bea. Until maging smooth sailing nga ang kanilang relationship at spotted din minsan si Bea sa mga events ng Ko. At masasabi mong very close si Bea sa pamilya ni Vincent Ko. Kaya marami ang nagtataka na kaya daw hindi natuloy ang kasal nila sa Spain ay dahil sa prenup na kailangang pirmahan ni Bea. At hindi daw pumayag si Bea na pirmahan iyon dahil nga hindi daw niya nais na mapunta sa mga Ko ang kanyang mga anak in case na maghiwalay sila ni Vincent Ko. Pero syempre ito ay pawang mga chismis lamang. Pero marami din nagsasabi na ipinaglaban talaga ni Vincent Ko itong si Bea nang hindi matuloy ang kanilang kasal sa Spain na supposed to be dapat ay bongga ang kanilang kasal doon. Dahil nga hindi natuloy ang kanilang kasal, akala ng lahat ay naghiwalay na ang dalawa. Until magulat na lamang ang lahat nang biglang magpakasal sila into civil rights. Ikinasal si Bea at Vincent Ko noong July 13, 2026 sa Makati City Hall, officiated by Mayor Nancy Binay. At ayon nga sa sources, around 6 people lamang daw ang nandun para maging witness sa kasal ni Vincent Ko at Bea Alonzo. Wala silang mga inimbitang mga kamag-anak at kaibigan, kahit mga magulang nila ay hindi invited sa kanilang civil rights.
Ayon nga sa balibalita, ay talagang walang nakakaalam sa biglaang kasal ni Bea at ni Vincent Ko bagkus ay mga closest friends lang nila na iilan lamang ang pumunta. At ang nakakatuwa pa, si Bea rin mismo ang nag-makeup sa sarili niya sa kanyang kasal dahil wala nga silang in-invite na photographer. Bagkus, ang kumuha ng larawan nila ay ang kanilang mga kaibigan. Shinare din ni Bea ang kanyang engagement ring at wedding ring at sinabi niyang at my happiest. At syempre hindi nakaligtas sa mga netizen ang kanyang singsing na ayon nga sa kanila ay milyon-milyon daw ang halaga. Dahil nga nagtrending ang civil rights wedding ni Vincent Ko at Bea Alonzo, ay marami talaga ang naging masaya kay Bea at Vincent. Kinumpirma nga din ni Bea na kasal na siya kay Vincent Ko na mag-post ito sa kanyang social media platform at sinabi niya ngang siya ay kasal na kay Vincent Ko at sinabi niyang I'm home. Since kasal na nga si Bea Alonzo at Vincent Ko, ay naglabasan na rin ang bridal shower ni Bea na ginanap daw di umano ito sa Thailand. At makikita nga dito si Bea na masaya at nakalagay nga sa kanya ay bride. Makikita rin dito na she's tying the knot. Hindi lang natin alam kung sino-sino ang mga invited dahil mukhang piling-pili lamang ang mga sumama sa bridal shower. At syempre, marami ang naging masaya dahil finally ay kinasal na nga ang dalawa. At bagay na bagay naman talaga sila. Pero syempre, ay marami pa rin ang nagtataka kung bakit hindi nga pumunta ang mga magulang ni Vincent Ko at Bea Alonzo. Ayon nga sa mga sources, ay sadyang hindi talaga in-invite ang both parents dahil sabi nga ng mga sources ay hindi pa nga fully tanggap ng pamilya ko si Bea at pinaglaban nga lang daw ni Vincent Ko si Bea sa kanyang mga magulang. Alam naman natin ang traditional Chinese ay nais din nila na makapangasawa ng kapwa Chinese. Pero mahal na mahal daw ni Vincent itong si Bea kaya pinaglaban niya itong si Bea sa kanyang mga magulang at nag-decide na siyang magpakasal. Marami ding mga lumalabas na chismis at intriga na kesyo nakipaghiwalay na si Bea nung hindi natuloy ang kasal nila ni Vincent Ko. Parehong tikom ang bibig ni Vincent Ko at Bea Alonzo. Kaya naman nagulat ang lahat nang bigla silang magpakasal. At ayon nga rin sa sources, ay talagang pinaglaban at sinuyo talaga nitong si Vincent Ko si Bea dahil mahal na mahal niya daw itong si Bea. Sa pagsuyo ni Vincent Ko ay pumayag naman si Bea. Kaya naman niyaya niya agad itong magpakasal na sila into civil rights. At sila ay nag-decide na nga magpakasal kaya marami ang nagulat. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit piling-pili lang ang pumunta sa kanilang kasal, around 6 people, at hindi na invited ang kanilang mga magulang para matuloy ang kanilang kasal since sobra-sobra naman na sila sa tamang edad. Kaya kailangan na nila mag-decide on their own. Kaya maraming naging masaya sa kanilang happy ending. Marami ang naging masaya dahil spotted si Bea at ang kanyang mami Mary Ann na masaya ang kanilang aura. At syempre, tinulungan niya kasi si Bea Alonzo na mag-empake para lumipat na sa bahay at condo unit nitong si Vincent Ko. At kitang-kita naman na napaka-glowing at beautiful ni Bea dahil happily married na siya. At hindi lamang yun, ay very busy siya sa pag-empake. At ayon nga sa caption ni Bea ay moving day. Ibig sabihin ay lahat ng gamit niya ay unti-unti niyang dinadala sa bahay nila ni Vincent Ko.
At nakakatuwa pa, pinost niya rin ang kanyang pamangkin na sinabi niyang my little helper. At syempre, nandun din ang mama ni Bea Alonzo na si Mami Mary Ann at ang kanyang yaya at mga kasambahay para tulungan siya maglipat ng kanyang gamit sa kanilang bahay ni Vincent Ko. Sa pagpapakasal ni Bea at Vincent Ko, ang higit na masaya ay ang mami ni Bea Alonzo na si Mami Mary Ann. Matagal na kasing pinagdadasal ni Mami Mary Ann na sana makatagpo ang kanyang anak ng lalaking mamahalin siya habang buhay. At nangyari na nga ito. At kita mo naman, very close din talaga si Vincent Ko sa pamilya ni Bea. At nag-aasaran pa nga sila nitong si Vincent Ko at Mami Mary Ann. At very close siya sa pamilya ni Bea Alonzo. Kaya naman masasabi naman natin na walang problema sa pamilya ni Bea sa pakikitungo nila kay Vincent Ko. Pero mukhang tanggap din naman ng pamilya ko si Bea Alonzo. Makikita nga si Susan Ko at kapatid ni Vincent Ko na kasama nila si Bea sa isang table. Siguro ay sadyang low-key lamang ang relationship ni Bea at Vincent Ko. Kaya naman nag-decide lang sila maging pribado ang kanilang kasal. At syempre kung sakali mang hindi tanggap si Bea, for sure darating din ng araw na matatanggap din nila si Bea Alonzo, especially pag nagkaroon na sila ng apo, kung totoo mang hindi tanggap si Bea. At tungkol naman sa chismis na kesyo hindi tanggap ng pamilya ko si Bea, we're hoping pa rin na one day ay matatanggap nila si Bea Alonzo dahil mabuti naman itong anak. At syempre ang importante ay ang dalawang pusong nagmamahalan na pinaglaban nila ang kanilang pagmamahalan. At syempre i-wish natin ang the best for them na sana magsasama sila habang buhay. Kaya abangan natin ang kanilang magiging baby hanggang sa muli. Bye!